Ngayon, balikan na natin itong bagyo sa labas ng PAR na posibleng tawaging Kabayan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Itinaas na rin sa Tropical Depression category ng Pag-asa itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, meron yung mga pagbugsong umabot sa 55 km per hour. Posibleng sa pagitan ng Wednesday hanggang Thursday, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nag-fluctuate pa rin po yung kanyang lakas at bilis, pero sa ngayon ito po ay kumikilos pasilangan papunta sa ating boundary line sa bilis na 20 km per hour. At sa ngayon ito po ay nasa less than 500 km na lamang ang layo mula sa ating boundary line. Dahil nga nag-upgrade na sa Tropical Depression category ang Pag-asa, naglabas na rin po sila ng official forecast track para sa ating binabantayang sama ng panahon. Pinapakita dito ang erratic na nature nito habang nandito sa eastern section ng silangang bahagi ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy nga itong kikilos, pahilaga-hilagan silangan, papunta sa ating boundary line at base dito, posibleng sa darating na Wednesday or Thursday, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin dito ang unti-unting paglakas nitong ating binabantayang bagyo sa labas ng PAR habang unti-unting lumalapit sa kalupaan. Narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang sama ng panahon na posibleng tawagin ang bagyong Kabayan. Pinapakita rin dito yung posibleng west-northwest nitong pagkilos palapit sa ating bansa. Pero again, dahil nga malayo pa at mahinang system pa lamang ito, medyo erratic pa yung kanyang nature, ng kanyang lakas at direksyon. Lalong-lalo na sa mga later days ng ating pagtaya. Meron din mga pinapakita ditong outliers na nagpapakita ang posible itong kumilos paitaas. Pero sa ngayon, malakas po yung ating range ng high pressure area na posibleng tumulak dito sa ating sama ng panahon paibaba. At again, kapag buwan ng November, mas mataas po ang tsansa na sumasabit sa lupa o nagla-landfall ang mga bagyo. So, sa ngayon, mula hilagang bahagi ng Mindanao hanggang Luzon, yan po yung ating area of uncertainty. Sa kasalukuyan, wala pa pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong bagyong posibleng tawaging Kabayan. Ito pa rin pong tinatawag nating shear line, ang pagsasanib po ng ating amihan o northeast monsoon at ng ating easterlies ang nagdadala ng posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa ilang areas ng Bicol region, ilang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Aurora. Malamig na panahon naman ang ating aasahan at posible rin tayong makaranas ng mga isolated na mahinang pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang extreme northern Luzon dahil pa rin po sa ating amihan o northeast monsoon. Samantalang generally fair weather po tayo sa malaking bahagi o natitirang bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila. Maliban lang sa mga isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. So sa ngayon, medyo compact o maliit pa itong bagyo na binabantayan natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may radius na 200 kilometers. Pero ito po ay inaasahan nating mag-build up sa mga susunod na araw habang unti-unti po itong lumalapit sa ating bansa. In the next few days, malalaman natin ang posibleng epekto ng pag-surge o pagbugso ng ating northeast monsoon o amihan dito sa ating bagyong posibleng tawaging Kabayan. Bukas, antabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.